Nagdeklara na ng outbreak ng pertussis sa buong Quezon City dahil sa dumaraming kaso at dumaraming namamatay. Ang pertussis ay impeksyon sa respiratory system at labis itong nakakahawa. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Hindi na umabot sa 2 buwang gulang ang isa sa kambal na anak ni Annabel. Nasawi si Baby Jasmine noong March 8. Ayon kay Nanay Annabel, madalas ang pag-ubo ni Baby Jasmine at hirap siya sa paghinga. Inaalala ko yung anak ko, kung paano, kung anong gagawin ko, kung anong tulong pwede kong bigay sa anak ko. Kaso wala, hindi kinaya ng bata eh. Si baby pa daw talaga. Ang dahilan ng pagkasawi ni Baby Jasmine, pertussis o whooping cough. Kilala rin ito sa tawag na ubong dalahit o tuspirina sa Filipino. Impeksyon ito sa respiratory system na dulot ng isang uri ng bakterya. Ayon sa eksperto, kadalasang sintomas ito ay pag-ubo ng higit sa 2 linggo at hirap sa paghinga. Mabilis din daw itong makahawa. Madalas tamaan ito ang mga sanggol na wala pang 6 na buwang gulang at hindi pa protektado ng bakuna. Labis ang pag-aalala ni Nanay Annabel, lalo't nagpositibo rin sa pertussis ang isa pa niyang baby na si Gianna. Grabing trauma. Pag umuubo siya, tataranta na ako. Kasi naranasan ko sa kambal niya eh. Ilan lang ang mga anak ni Annabel sa mga tinamaan ng pertussis sa Quezon City. Sa tala ng Quezon City LGU, umabot na sa 23 ang kaso nito mula Enero hanggang nitong March 20. 4 na ang nasawi. Mas mataas kumpara sa mga naitala noong 2023. Dahil sa tumataas na bilang ng kaso at namamatay, nagdeklara na ng pertussis outbreak ang Quezon City. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, hirap silang puksain ito, lalo't ubos na ang stock nila ng bakuna kontra sa naturang sakit. Pero ginagawa na raw nila ito ng paraan. The scarcity of the vaccine is what makes this an outbreak. We are mobilizing our own resources towards procuring the needed vaccines to keep our children safe. Sa buong bansa naman, tumaas sa 453 ang bilang ng mga kaso ng pertussis na naitala sa unang 10 linggo ng taon. Kapansin-pansing malaki ang itinaas nito kumpara noong taong 2021, 2022 at 2023. Ayon sa Department of Health, sa ngayon wala pa silang stock ng bakuna kontra pertussis. Posibleng sa Mayo pa raw magkaroon ng supply nito. Bukod sa mga sanggol, posible ring tamaan ng pertussis ang mga matatanda. Habang hinihintay pa ang bakuna, pinaalalahanan muna ang publiko na magsuot ng face mask at mag-isolate kung magpositibo. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5.